So, ayan. Dito na naman tayo. Oh my goodness. Antok na naman tayo. So, pero bago tayo matulog, record muna tayo ng pang 16 na araw natin. So ayun nga. Pang 16th days na natin ngayon sa ating ginagawang 30 days challenge. Oh, yay! Lampas na tayo sa kalahati. So, ayun. Nakakatuwa naman na lumampas na tayo sa kalahati. So, hopefully, matapos natin yung 30 days talaga, no? Maganda siguro yung feeling na matatapos natin yung 13 days. 13 days. 30 days. Sorry, 30 days pala. 30 days. Here we come. So, ayan. Wala namang balitang bago ngayon. Maliban lang sa eleksyon nila dito. So, medyo busy ngayon. Ayan, medyo busy dito sa labas kasi diyan banda sa labas may nandyan yung counting ng counting present nila dito sa locality dito. So, medyo maingay. Magdamag yata ang kaya counting. So, lahat ng mga ballot boxes at yung BCE machine dinadala dito. Diyan binibilang yung para dito sa lugar. Tapos bukas, Friday bukas, sa Sabado yung last day ng eleksyon nila dito. And sa Sabado nga pala wala kami pasok dahil nga last day ng eleksyon at yun ang araw ng eleksyon dito sa lugar dito banda. Hindi kasi yung eleksyon nila hindi katulad sa atin na isang araw lang. Yung eleksyon natin isang araw lang sa kalahatan kahit na presidential election. Basta isang araw lang talaga. Dito sa kanila hindi, iba-iba. Na ang span ng election nila is almost 1 month. Yata. Kung hindi ako nagkakamali, I think 1 month or 3 weeks ganun. So, bawat lugar, bawat locality, iba yung araw ng election. So, ewan ko lang bakit ganun yung style nila. Pero hindi naman agad agad binibilang yung botohan. So, ang nangyayari nga, iniimbak lang nila sa isang lugar. Siyempre, guarded yun siya. Tapos, dadalhin nila sa yung tulad dito sa ginagawa ngayon, which is, yung counting, vote counting present nila. So, yun. Ayan, may madaming dyan ngayon. Madaming police, madaming military ngayon dyan banda. Kasi nga diyan dinadala lahat ng mga ballot boxes. And kailangan nilang i-secure yung lugar. At hindi lang naman din sa atin nangyayari yung mga nawawalang mga ballot boxes. Ayun, dito meron din daw. Kasi yung kasama kong architect sa opisina, tinatanong ko din kung ano yung nangyayari. Kung meron bang mga ganong gawain pag election time. Ang sabi niya, oo daw meron. Minsan nga daw yung mga ballot boxes makikita na lang sa mga mga fish pond o kaya sa ilog. Kaya at minsan may mga nangyayari din daw na yung ninanakaw yung mga ballot boxes. So, hindi lang din pala sa Pilipinas yung may ganung bagay. Kahit dito pala. Kahit dito sa India meron din pala. Ang lang dito, madalang yung
during election time, madalang yung mga insidente ng halimbawa, patayan sa mga magkakaribal sa politika, magkakaribal sa posisyon, which is pretty common din sa atin sa Pilipinas. Hopefully, mabago na siya, mawala na yung mga ganyang bagay na mag-aaway, patayan. Dito kasi sobrang dalang yun ng ganong mga insidente. Meron man sa mga lugar siguro kung saan yung medyo mainit talaga yung yung political parties nila. So, yun. Kasi dito kasi by political parties nila. So, kailangan talaga nilang paglabanan yung seat sa Congress nila. Kasi doon sila doon nila ibabase yung kung sino ang pinakamaraming nakuhang seat sa parliament nila, doon kukunin ang prime minister sa sa political party na yun. So, at sa naririnig ko, medyo tagilid daw ang ngayon, ang administration ngayon. Ewan ko lang kung totoo ba, pero sa tingin ko naman hindi naman. May mga lang talaga siguro, siguro yung mga natatanong natin medyo lang din, bias lang din dahil nga alam naman natin na bawat isa ay may sariling opinion pagdating sa politika. So, ayun. Hopefully, makaupo uli si yung current administration nila. Siya uli ang babalik para naman mapagpatuloy yung yung kagandahan ng ekonomiya nila. Kasi nakikita ko naman na maganda naman yung progress ng nila, ng economy. Yun nga lang, medyo may mga part ng society na naiiwan talaga which is hindi nabibigyan ng mga pansin ng gobyerno. Hindi mo naman masisisi yung gobyerno kasi nga iba din kasi yung nila dito, yung form of government nila. So, ang problema ng mga state ay hindi kayang solusyonan ng central government nila. So, kasi bawat state dito may sarili silang mga sarili silang budget, sarili nilang pera, meron silang sariling patakaran. So, ayun. So, hindi mo talaga masisisi ang kahirapan sa isang state, hindi mo maisisi sa ng national government nila. So, kailangan magsisipag talaga yung mga nasa local government unit nila para maiangat yung kabuhayan ng mga nasa state nila. May mga state na progressive, may mga state na hindi naman. Kahit malaki yung kita, mahirap pa rin ang kabuhayan ng mga tao. So, I think ganun din sa Pilipinas, di ba? May mga probinsya na mayayaman, pero ang mga nakatira ay mahihirap. May mga probinsya naman na talagang mayaman yung So, dito. So, walang pinagkaiba. ang lang dito is, I think, mas madaling masolusyonan nila yung mga problema dahil nga naka-state, sila. State government ang nagre-resolve ng mga problema nila, maliban lang sa territorial at sa economic at sa yung external na dahil central government yung diyan namamahala. So, ayun.
At saka mabilis pala ano, napapansin ko lang mas mabilis yung paglago ng isang ano, ng isang state o ng isang probinsya 'pag naka parliament yung form ng government. Kasi nga ang kita ng isang probinsya ay mananatili lang sa probinsya, hindi napupunta sa national government. Sa atin kasi diyan sa Pilipinas, which is iba yung form of government natin, lahat ng kita kino-collect ng national government bago ibalik sa ano, sa local. So alam naman natin na may mga priorities din ang national government, kaya medyo hirap talaga yung ibang mga probinsya. Kahit pa sasabihin nating malaki yung koleksyon nila sa taxes. Tulad ng mga probinsya na merong mga mining, for sure malalaki yung ano nila, yung koleksyon nila sa taxes. Pero ang nangyayari minsan, ano din, yung mahirap pa rin sila kasi nga hindi sila nagiging priority ng ano, ng national government. So, yun ang kaibahan dito. Ang kaibahan lang dito is halimbawa yung mga state, pag kurakot na yung ano, kurakot yung nakaupong chief minister nila sa isang state, yun talagang magiging pang pulubi yung mga tao na nakatira sa state na yun. Kasi nga kahit pa sa laki ng kinikitang resources, kung ang pera naman ay napupunta lang sa isang tao, hindi na babalik sa komunidad, talagang wala ding mangyayari. May mga state dito sa India na gano'n na nangyayari. Kaya ang nangyayari, yung mga tao sa state na yon pumupunta pa sa ibang state para lang makapagtrabaho ng maayos. So, ayun lang ang ano natin, kwentuhan ngayon. At least meron kayong nalaman tungkol sa India. Kung may mga gusto pa kayong malaman dyan, gusto kayong itanong, comment down below. I-like na din, ano na din kayo, subscribe na din kayo kung gusto nyo. At press like or thumbs down. Ayos lang yun. Pero para ma-update kayo kung may gusto kayong malaman, gusto kayong ma-update tungkol sa India or maybe sa personal na buhay o sa trabaho ko, comment lang kayo. Pwede din connect kayo sa email kung gusto nyo at sasagutin natin kung kaya nating sagutin yung mga katanungan. So hanggang dito na lang muna at medyo gabi na, mag-aalas 11 na ng gabi. Ingat po tayo palagi and God bless!